Kakaiba ang naramdaman ng ginang nang magtagpo sila ng isang bata sa parke. Babaguhin nila ang buhay ng isa't isa. Kumusta kaibigan? Isa namang kwentong magbibigay inspirasyon sa ating buhay. Kaya naman tara, samahan niyo muli ako. Hindi alam ni Susie kung paano ngingiti simula nang kunin sa kanya ang nag-isang anak ng maaksidente ito sa dagat. Ito rin ang naging ugat ng hiwalayan ng kanyang asawa. Ngayon ay mag-isa na lamang siyang nabubuhay, mas pinili niyang dumistansya muna sa kamag-anak at kaibigan upang mapagtagumpayan ang pinagdaanan niya sa buhay. Nang araw na iyon ay nakaplano na siyang pumunta sa parke kung saan palagi niyang dinadala ang anak nito. Naupo siya sa ilalim ng puno at doon inalala ang mga panahong magkasama sila ng kanyang anak. Napaluwas siya ng maalaala ang mga bagay na hindi na mangyari muli sa kanyang buhay. Patuloy ang pag-agos ng kanyang luha na biglang may isang bata ang nasa 2 taong gulang ang lumapit sa kanya at bigla siya nitong niyakap. Gulat na gulat ang ginang kasi mula noon ay hindi niya naramdaman ang higpit na yakap mula sa kanyang anak. Iha, nasaan pala ang mami mo? Gusto mo ba ng biskwit? Kakain ka? Naghanda siya ng pagkaing pwedeng ibigay sa bata ngunit bigla na lamang dumating ang ina nito at galit na galit. Nakainis ka talagang bata ka. Nahilo na ako sa hanap sa'yo dito ah. Hindi ba sabi ko sa'yo na huwag kang umalis dito? Sinabi ko sa'yo yun. Huwag kang lalayo diba? Sigaw ng ginang sabay hablot nito sa bata. Sandali lang ginang. Nasaktan ang bata. Hindi mo dapat siya dapat na pinagalitan ng ganyan. Wala pa ata siyang 3 gulang hindi ba? Hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Ikaw ang dapat nagbuntay sa kanya. Hello? Huwag kang makialam dito dahil anak ko siya. Ang batang ito. Kung ano ang disiplina ko sa kanya ay gagawin ko. Wala kang pakialam doon. Tsaka, itsura mo pa lamang ay wala kang alam diba sa paglalaki ng bata? Sagot ng ginang sa kanya. Natigilan na lamang siya dahil naalala niya ang kanyang anak na para sa kanya ay may punto ang ginang. Nawala ang kanyang anak nang siya ay nag-alaga dito at napalingat lamang siya ng sandali. Sinasabi ko naman sa iyo na pagsibihan mo lamang ang anak mo. Huwag mo siyang saktan. Dapat nga ay mas masaya ka dahil nakita mo siya dito. Kawawa naman ang anak mo. Paano kung nawala siya dito? Mabuti nga't nakasama ko siya dito ngayon. Manahimik ka nga dyan. Wala kang alam sa relasyon naming mag-ina. Diyan ka na't ako nang bahala sa anak ko. Nakunot ang kilay habang hinihila nito ang kanyang anak palayo. Muli niyang naalala ang yakap na binigay sa kanya ng batang iyon. Matagal na niyang hindi naranasan ang pakiramdam na iyon. Sa ilang segundo na iyon ay puno ng kasiyahan ang kanyang mukha dahil sa pagyakap ng bata sa kanya. Buong gabi niya iniisip ang tagpong iyon. Hindi niya maiwasan ang ngiti kaya naman kinabukasan ay nagbalik siya sa parke. Umaasa na makita niya muli ang bata. Araw-araw siyang bumabalik sa lugar na yun at nagbabaka sakali. Nang malaman ito ng kanyang ina ay labis itong nag-alala sa kanya. Hindi mo pwedeng hanapin sa batang yun ang anak mo. Susie, anak siya sa ibang tao. Pabayaan mo lamang sila. Lalo ka na lamang mahirapan na mag-move on dyan. Pero ma, naramdaman ko yung koneksyon namin dalawa eh. At anong gagawin mo kapag nakita kayo ulit? Hindi mo siya kilala ang pamilyang iyon. Hindi mo pwedeng isawsaw ang sarili mo sa kanila. Tigilan mo na yan Susie. Mahirapan ka lang lalo. Paalala ng kanyang ina. Subalit matigas talaga ang ulo niya at nagbalik-balik sa parke. Hindi pa rin niya maintindihan pero iba kasi talaga ang kanyang naramdaman tungkol sa batang iyon. Maya-maya pa ay muli niya natanaw ang bata. Umabot sa tenga ang kanyang saya. Lalapitan niya sana ang bata kaya lamang ay hinila ito ng isang ina. Ngunit sa pagkataong iyon ay parang inutuban siya ng masama. Lalo na nang makita niya ang lalaking kausap ng ginang. Tahimik siyang lumapit at nakinig sa kanilang usapan. Doon niya napag-alaman na napaplano pala ang dalawa na ibenta ang kanilang anak sa iba. At sa mga oras na iyon ay hindi na napigilan pang mangialam nitong si Susie. Kung kailangan niyo ng pera, marami ako niyan. Ako nang bahala sa bata. Ibigay niyo sa akin. Ako na mababayad ng malaking halaga. Ano? Nakasigurado ka ba? Paano namin nalaman na marami ka talagang pera? Makapagbigay ka ba sa amin ng 100,000? Oo naman. Makapagbibigay ako sa inyo ng pera na ganong kahalaga. Hintayin niyo lamang ako dito at tukuha ko ng pera sa bangko. Kahit doblehin ko pa ang pera na yan. Pabor ito para sa mag-asawa. Kaya imbis na ibenta ito sa ibang tao ay kay Susie na lamang ito ibinigay. Kinakabahan siya habang nagwedro ng pera sa bangko. Sa pagkataong iyon ay hindi na niya alam kung ano ang tama o mali sa kanyang ginawa. Basta para sa kanya ay nais niyang makuha o matulungan ang batang iyon. Pagkatapos ay inabot niya sa mga magulang nito ang pera
at inabot naman sa kanya ang bata. Mrs. bago namin bigay sa iyong batang ito ay gawan mo kami ng pabor. Huwag mo na siya ipakita sa amin pa ang batang yan. Ayaw na namin maghihirap ang muli. Sambit ng ginang. Paghawak pa lamang niya sa bata ay parang naramdaman niya na siya talaga ang nawalang anak nito. Sa pangalawang pagkakataon ay naramdaman niya na maging isang ina muli. Agad niyang tinawagan ng kanyang abogado upang ayusin ang mga papeles sa legal niyang pag-ampon dito. Nang malaman ng kanyang ina ang nangyari ay labis itong nagalit sa kanya. Pero wala siyang pakialam pa dahil ang tanging nais lamang niya ay maligtas ang batang iyon. Sa wakas ay natapos na rin ang paghintay na maging legal ang pag-ampon sa batang iyon at pwede niyang dalhin sa ibang bansa para doon sila manirahan. Nais niya magsimula ng bagong buhay doon. Ang lahat ng pagmamahal na para sana sa kanyang anak noon ay ibinuhos niya sa bago niyang anak na si Sofia. Dahil sa bata ay tuloy na siyang nakalampas sa mga problema sa kanyang buhay. Alam mo anak, unang kita pa lamang natin dalawa ay ramdam ko na ang kondisyon natin sa bawat isa parang lukso ng dugo. Maraming salamat sa iyo dahil muli mong pinaramdam sa akin kung paano maging masaya at maging isang ina. Tandaan mo, habang buhay ako narito sa iyo sa tabi mo at hindi kita pababayaan kailanman. Sabay yakap nito sa bata. Simula noon ay pinaaral ni Susie itong si Sofia sa ibang bansa. Bagamat hindi nito pinaalam sa bata kung ano ang kanyang nakaraan noon. Basta ang mahalaga sa kanya ngayon ay minahal niya ito at itinuring na tunay na anak. Malaki ang naipon ni Susie sa negosyo ni punter nito habang kasosyo ang kanyang mga magulang. Yun nga lang ay hindi sang-ayon sa kanya ang ina sa pagkupkup nito sa bata. Inamin ng ginang na nagkamali siya noon. Mas binigyan niya kasi ng pansin ang trabaho kaysa sa kanyang anak nito. Kaya nga'y pumanaw ang anak nito, pati na rin ang relasyon sa kanyang mister ay naglaho na rin. Kaya naman simula noong nakita at naramdaman ni Susie ang pagmamahal sa katauhan ni Sofia, kaya naman hindi na ito nagatubiling bilhin at dalhin sa ibang bansa ang bata. Marami ding sakripisyo ang ginawa ang ginang. Hindi kasi may wasang mas naging sakitin ang bata kaya naman pala napapasyahan ng mga magulang nito na ipagbili na lamang noon ang bata. Ngunit para kay Susie ganito talaga kapag maging isang magulang. Gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Lumipas ng ilang mga taon, ganap ng dalaga itong si Sofia. At hindi sa pagmamayabang ay labis ang ganda ng dalaga. Matapos niya makapasok sa isang sikat na universidad at nagkaroon ng stable na trabaho sa ibang bansa. Napapasyahan ni Susie na muling bumisita sa bansa para makita niya ang kanyang inang may sakit at muling makasama ang mga kamag-anak nito. Hindi nasahan ng mami ni Susie na makita ang ubod na ganda ng isang Sofia. Anak, siya na ba si Sofia? Oo ma'am, siya nga ang batang kasama ko noon. Susie, bilis ng panahon. Akalain mo nga naman no? Ma'am, huwag na natin pagbalikan pa ang nakaraan. Nakamove na ako. Alam mo ma'am, kaya ako nandito dahil na-miss ko kayo. Pati ang kumpanyang iniwan sa atin ni Dad. Siya nga pala anak, lagi pa rin bumalik dito sa Ramil. Gusto niyang pakibalikan sa'yo. Ma'am, siya ang nang-iwan sa akin noon. Tapos ngayon babalik siya sa akin? For what reason? Susie, malaki naman ba ang naambag ni Ramil sa kumpanya natin? Ma'am, noon yun. Iba na nga yun ang usapan. Hindi ko naman sinasadya ang lahat ng yun ma'am. Iniwan niya pa rin ako. Wala akong naging karamay sa mga panahong iyon. Mabuti na lamang at nariyan si Sofia ang nabigay sa akin ng daan para makamove on ako sa buhay. Susie, alam ba ng anak-anakan mo ang tungkol sa kanyang buhay? Ma'am, hindi ako payag na malaman niya ang totoo at maungkat ang mga dating nakaraan. Ayoko ring makita pa ang mga magulang niya na walang puso na nag-abunda na sa kanya. Ikaw ang bahala anak. Desisyon mo yan eh. Sorry nga pala sa hindi ka ako pagsang-ayon sa'yo noon. Ayos lang yun ma'am. Ganun talaga kapag isa kang ina. May malasakit sa anak. Anong balak mo ngayon? Ma'am, for the meantime, dito muna kami ni Sofia. Tulungan kita sa pag-asikaso ng kumpanya since na nakapagtapos na rin siya ng kolehiyo. Ayos lang ba ma'am? Naku iha, ayos lang sa akin. Masaya nga ako dahil may makasama ako dito. Ikaw kasi pabigla-bigla kang umalis sa bansa eh. Naku ma'am, sorry din na sa'yo ha. Pero it's worth it naman diba? Pero Susie, paano kung isang araw magkita kayo ng totoong pamilya ni Sofia? May bala ka bang sabihin sa kanya totoo? Ma'am, kailanman siskapin kung hindi mag-cross ang landas namin. Alam nyo, hindi rin ako papayag na makuha nila ang anak ko. Pagsisihan nila kapag ginawa nila iyon. Bagamat sa ibang bansa lumaki itong si Sofia, napag-adjust rin ito sa klima ng bansa.
Tinulungan ni Sofia ang ina at lola nito sa pag-asikaso sa kanilang negosyo. Isang tanghali noon, nagpaalam itong si Sofia na magtungo sa mall para ipasyal ang kanyang sarili. Wala kasi itong naging kaibigan sa ibang bansa at wala ring mga pinsan na pinakilala ang ina nito, kaya minsan ay nagtataka siya. Habang kasalukuyan itong nasa loob ng sasakyan patungo sa mall, may napansin siyang dalawang matandang mag-asawa na nasa gilid ng kalsada. Nakaawa ang kanilang sitwasyon. Manong Richard, matagal ba kayong driver ni Lola? Oo naman Sofia. Bata pa lamang mami mo noon, ako na ang driver nila hanggang sa umalis kayo patungo sa ibang bansa. Manong Richard, itatanong ko lang sa iyo kung kilala niyo ba ang daddy ko? Si mami kasi ayaw niyang magsalita eh. Ang sabi niya ay iniwan niya kami daw at saka sumama sa ibang babae. Kaya kami na lamang yung umalis patungo sa ibang bansa. Oo naman Sofia, kilala ko ang daddy mo. Nag-away kasi sila noon ng mami mo matapos ay may nangyari. Kilala ang anak nila noon. Oo, ang ibig sabihin ba ay may kapatid ako noon? Labis ng pagkabigla ni Manong Richard kung bakit niya nasabi iyon kay Sofia. Binilin pa naman ni Sosie na walang ibang dapat makaalam sa naging sitwasyon at nakaraan ng pamilya. Manong Richard, may dapat ba akong malaman sa pamilya ko? Bakit nilalihim sa akin na may kapatid ako? Please Manong, magsalita kayo. Sofia, wala ba nabanggit ang mami mo tungkol dito? Wala Manong, noong nasa ibang bansa kami, pag-aaral lamang ang natupag ko. Pero parang may kulang eh. Dapat kong malaman Manong, pakiusap. Sabihin niyo sa akin kung may nalaman kayo. Teka lang Manong, ihinto niyo mo ng sasakyan. Bakit Sofia? Saan ka pupunta? Napansin niyo ba yung dalawang matanda kanina sa may bangketa? Nakaawa sila. Gusto ko silang tulungan. Balikan natin sila Manong bago tayo pumunta sa mall. Alam ni Richard ang lihim na hindi dapat matuklasan ni Sofia pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Muli silang bumalik at huminto sa dalawang matanda na nakaupo sa isang kariton. Naawa siya sa naging kalagayan ng dalawa kaya naman ay lumapit siya dito. Hello, magandang araw po sa inyo Manong, Manang. Bakit dito kayo sa kariton nakatira? Wala ba kayong sariling tahanan? Wala ba kayong anak? Naku Iha, maraming salamat sa concern mo pero wala eh. Siguro nga ito na yung karma namin ng asawa ko. Heto Manang, may ito yung pera bilang tulong ko sa inyo. Tanggapin nyo ito. Naku Iha, maraming salamat. Sa lahat ng taong dumaan dito, ikaw lang ang nagmagandang loob na tulungan kami. Hindi namin alam kung paano masuklian ang kabutihan mo. Alam mo Iha, siguro kung narito lamang ang anak namin, baka kasing edad mo na siya. Bakit Manang? Nasaan pala ang anak mo? Malaki ang sala namin sa kanya. Baka nga hindi na kami mapatawad ang anak ko. Maya-maya pa ay nasalita na itong si Richard. Senyorita, tara na po. Baka hanapin kayo ng mami mo. Sige na po Manang. Alis na kami. Iha, maraming salamat sa tulong mo. Habang nasa biyahe ang dalawa, hindi tuloy mapakali itong si Richard dahil baka muling maalaala ni Sofia ang kanyang nasabi kanina. Maya-maya pa ay nasa basement na sila ng mall. Manong Richard, tatawagan na lamang kita kapag magpasundo na ako. Habang nasa loob at kasalukuyan na masyal itong si Sofia, hindi may alis sa kanyang isipan ang dalawang matanda na nakita niya kanina sa may bangketa. Gusto niyang tulungan ang mga ito na mahanap ang anak nilang hindi nagparamdam sa kanila. Kaya naman matapos niyang mag-shopping ay sumakay ito ng taxi pabalik sa dalawang matanda kanina. Dala-dala nito ang ilang mga grocery items ng mga damit. Mabuti na lamang at hanggang sa mga oras na iyon ay naroon pa rin ang dalawa. Manong, mabuti na lang at nabutan ko kayo rito. Ito nga pala mga dala kong grocery para sa inyong dalawa. Naku Iha, nag-abala ka pa. Malaking halaga na ang nabigay mo sa akin kanina. Sapat na to para sa aming dalawa. Ano ba bang pangalan nyo? Ako nga pala si Lira. Ito nga pala ang asawa kong si Berting. Manang Lira, sinubukan nyo bang tawagan ang anak nyo? Hindi namin alam ang nasaan ang anak ko. Ang alam namin ay nasa ibang bansa ito ngayon. Ganun ba Manang Lira? Napakawalang puso naman pala ang anak mong yan no? Hindi man lang marunong tumanan utang loob sa inyo. Manang Lira, sigurado po ba kayong ayos na kayo dito? Kung gusto nyo po ay ilipat ko kayo sa isang simpleng tahanan. Alam nyo kasi nakatakot sa lugar na ito. Paano na naman kapag umulan dito? Baka magkasakit pa kayo. Naku Iha, matanda na rin kami. Siguro nga ito na talaga yung magiging buhay namin. Pero bago man lamang sana kami mawala sa mundong ito ay gusto namin humingi ng sorry sa anak namin. Pero hindi namin alam kung saan siya ngayon. Manang Lira,
Ito nga palang contact number ko at address ng bahay ko. Kapag may kailangan kayo, maaari niyo akong puntahan doon sa bahay. Iha, maraming salamat. Iha, hindi naman alam kung paano makabawi sa yakbutihan mo. Wala yun man ang lira. Masaya po ako na makatulong sa kapwa-tao. Sige na po, alis na po ako. Baka hinap ako sa bahay eh. Muli napahatid itong si Sofia sa taxi patungo sa kanilang tahanan. Naku ma'am, dapat hindi niyo tinulungan ang mga taong iyon. Bakit naman kuya? Naku manong, tatanda rin tayong lahat. Pero yun nga lang ay hindi sila pinalad sa kanilang anak na walang kwenta. Naku ma'am, kung alam niyo lamang ang lahat ng totoong pangyayari sa pagkataon ng mga iyon, baka magulat kayo at hindi mo na sila balikan pa para tulungan. Bakit kuya? Ano bang dahilan kung bakit nagkaganon ang kanilang buhay? Sasabihin kaya ng taxi driver ang nalaman niya. Matapos niyang mag-shopping ay nakauwi na ito sa kanilang bahay. Tinawagan na lamang nito si Manong Richard na nakauwi na siya sa bahay. Pagpasok sa loob nito ay nakita niya ang kanyang lola na si Brenda habang nakupo ito sa may sala. Iha, kumusta naman ang pamasyal mo? Ayos lang lola, masaya naman po. Nakauwi na ba si mami? Wala pa iha, nasa office pa siya hanggang ngayon. Pupunta ko siya doon sa office lola. Iha, magpahinga ka na lamang muna. Bukas ka na pumasok sa office. Gusto ko munang makipagkwentuhan sa iyo tungkol sa mga kalagayan niyo doon sa ibang bansa. Ganun ba lola? Ayos lang naman kami doon ni mami. Pero ang pinagtaka ko lamang kung bakit nang dumating kami dito ay wala akong pinsan. Naku iha, nag-isang anak ko naman kasi si Susie at nasa probinsya ang mga kamag-anak natin. Ganun ba lola? Alam niyo kanina, may nakita akong dalawang matanda habang patungo sa mall. Nakawa ang kanilang kalagayan, kaya naman kinausap ko silang dalawa. Ang sabi nila ay iniwan sila ng kanilang anak at nagtungo sa ibang bansa. Iha, ganyan talagang buhay. May mga tao talaga na isinilang na mahirap at mayaman pero ang lahat ng ito ay nakadepende pa rin sa kanilang kapalaran. Kaya nga lola kanina hindi ko na natiis na tulungan sila. Sofia, alam mo, magdandahan ka sa pagtulong sa ibang tao. Karamihan kasi sa kanila ay naabuso ang kabutihan mo. Salamat Lola Brenda sa concern mo. Maya-maya pa bigla na lamang tumunog ang doorbell. Hindi nila alam kung sino ang nasa labas. Dahil nasa office naman itong si Susie at Manong Richard. Lumabas muna itong si Sophie para silipin kung sino ang nasa labas. Nakita niya ang isang lalaki habang nakatayo ito sa tabi ng sasakyan. Sino po sila? Naran ba si Susie? Si mami po wala ngayon. Nasa office ngayon si mami nagtatrabaho. Pakisinabi na lang sa kanya dumaan ako. Ako nga pala si Ramil. Ikaw sino ka naman? Ako pala si Sofia, ang anak ni mami Susie. Anak? Paano nagkaroon ng anak si Susie? Ano yun? Biglang bumangon mula sa hukay anak namin? Ano pang ibig niyong sabihin? Wala na anak namin ni Susie dahil sa kanyang kababayaan noon. Pumanaw ang anak namin. Siguro ikaw yung sinasabi nilang ampon ni Susie ano? Ang swerte mo kasi kinupkup ka ni Susie. Sige na, alis na ako. Hindi makapiniwala itong si Sofia sa sinabi ng lalaki na isa lamang siyang hamak na ampon lamang. Kailangan niyang malaman mula sa kanyang ina kung ano ang totoo. Matapos noon ay muli siyang pumasok sa loob. Iha, sino nasa labas? Lola, hindi ko siya kilala. Pero ang pangalan daw ay Ramil. Ha? Ramil? Anong sinabi niya? Lola, hindi ko alam kung maniwala ako sa mga sinasabi ng lalaking iyon. Anak po talaga ko ni mami. Siyempre naman Sofia. Siya ang nagpalaki sa iyo at nagpaaral sa ibang bansa. Please Lola, sabihin niyo po sa akin na totoo. Sino ako? Sino ang mga magulang ko? Sofia, total naman ay nasa tamang edad ka na. Kailangan mo na rin siguro malaman ng lahat. Buong maghapon nagbukmok itong si Sofia sa kanyang kwarto. Pilit inaalala ang mga pangyayari na nakaraan pero ni isa ay wala siyang naalala. Ilang oras lamang nakalipas ay hapon na dumating na rin itong si Susie mula sa trabaho. Susie, kumusta ang trabaho mo? Naku ma'am, ayos lang po. Nasaan ka pala si Sofia? Naku anak, alam niya na ang lahat. Dumating ba naman dito si Ramil at sinabi niya totoo kay Sofia. Ma'am, bakit niyo siya hinayaan makalapit kay Sofia? Anak, marahil ito na siguro ang tamang panahon para malaman niya ang lahat. Baka tikim talaga sa akin ang lalaking yun. Lagi siya tumatawag sa akin doon sa office ko. Anak, ano nang gagawin natin ngayon? Bahala na ma'am.
Kausapin ko si Sofia. Pupunta ko siya sa kwarto. Anak? Sofia? Pwede ba tayo mag-usap? Buksan mo pinto. Maya-maya lamang bumukas ang pinto. Ramdam ni Susie ang lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Ma'am, totoo ba ang sinabi ni Ramil na hindi ako ang tunay niyong anak? Sabi niyo sa akin na totoo, ma'am. Sofia, ako ang aruga sa iyo mula pa nung bata ka pa dahil sa mga taong walang halang ang kaluluwa. Oo, hindi kita tunay na anak. Hindi tayo magkadugo pero sa buhay ko, higit pa sa magkadugo ang turing ko sa iyo. Sa isang araw noon sa parke habang inaalala ko si Lala, ang anak namin ni Ramil, nakita ko ang mag-asawa na hawak nila ang isang 2 taong gulang na bata. Gusto nilang ibenta ito dahil naawa ko kaya binili ko ito. Ang sabi nila, kahit kailan ay huwag ko na ipakita sa kanila ang bata. At ikaw yun, Sofia. Minahal kita, inaruga at pinaaral kita dahil nagkamali ako noon sa aking anak. Kaya ibinuhos ko sa iyo ang lahat-lahat. Ma'am, bakit nila ako pinabili? Hindi ko alam, Sofia. Ang alam ko lamang ay sakitin ka noon. Kaya siguro ay bininta ka nila. Ma'am, natandaan mo ba sila? Kung saan sila nakatira? Sofia, hindi ko alam kung saan sila nakatira. Pero siguro kapag nakita kami muli, ay maalala ko ang kanilang mga mukha. Ma'am, wala akong galit sa iyo. Kung tutuusin ay malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil ginawa mo ang lahat para sa akin. Alam niyong hindi niyo ako anak pero ginawa pa ng lahat. Maraming salamat, ma'am. Pero gusto ko pa rin malaman at makita ang mga taong iyon. Gusto kong ipakita sa kanila na kamali sila ng desisyon. Ma'am, okay na po ba sa inyo na gusto kong hanapin ang mga iyon? Anak, wala akong magagawa sa ganyang mga bagay. Nasa iyo pa rin ang desisyon. Hayaan mo, nasa likod mo lamang ako. Tutulungan kita. Hindi pagmamahal kundi galit ang nasa loob ngayon sa puso ni Sofia. May mga tao pala talagang walang halang ang kaluluwa, pera lamang ang gusto nila. Dahil sa pangyayaring iyon, kinabukasan ay hindi mo na pumasok sa office itong si Sofia. Naroon lamang siya sa kanyang kwarto habang ang kanyang mami at lola naman ay nagtungo sa office. Maya-maya pa tumunog ang doorbell. Bago niya ito pinuntahan ay sinilip niya muna sa kanyang kwarto kung sino ang nasa labas. Baka naman kasi ang lalaki na kausap niya noon. Ngunit bali siya na inakala dahil 2 matanda ang nakita niya sa labas. Marahil ito yung tinulungan niya noon sa may bangketa. Agad siyang bumangon at tumabas ng kwarto para kusapin ang mga ito. Manang Lira? Manong Berting? Ano pong ginagawa niyo dito? May kailangan po ba kayo? Naku, Iha. Hindi ba ang sabi mo sa akin noon na tulungan mo kaming mahanap ang anak namin? Tsaka, malaki pala ang bahay niyo. Isa ka palang anak mayaman eh. Manang, pasensya na ho kayo pero sa ngayon kasi meron pong problema natupag eh. Hayaan niyo kapag maging ayos na ay tulungan ko sa inyong dalawa para mahanap ang anak niyo. Naku, Iha. Ang dami mong alibay. Sabi mo lang kasi sa akin kung ayaw mo. Hindi yung umasa kami sa iyo. Ganun talaga pag mayaman kayo. Manang, bakit ganyan kayo magsalita sa akin? Ako na ngayon tumulong sa inyo tapos ako pang maging masama? Kung ganyan man lang din, umalis na naman kayo dito. Huwag yung asahan ng tulong ko. Lira, ano ba ginagawa mo? Hindi ka ba nahiya niyan? Tayo na ang tinulungan ng dalagang ito tapos ikaw pang may gana magalit sa kanya? Berting, dapat kasi hindi siya nagpaasa sa ating dalawa. Manang, ang sabi ko pa sa inyo noon na kapag may oras ako, tutulong ako. Pero hindi naman sa lahat ng panahon iasa niyo sa akin, sa iba. Tama ang sabi ni Lola sa akin, huwag basta maniwala sa mga taong tinulungan dahil ikaw pa ang maging masama. Naku, pasensya ka na, Iha. Ito kasi si Lira, ang kulit. Sabi ko sa kanya ay huwag na lang namin hanapin anak namin dahil kami naman ang may kasalanan kung bakit siya nawalay. Pasensya na ulit, Iha, ha? Alis na sana ang dalawa na may biglang dumating na sasakyan. Bumaba mula sa loob itong si Susie. Ma'am, mayroon ka ba nakalimutan? Oo anak, yung mga papeles ko sa office. Anak, sino mga to? Kayo? Ma'am, hindi ba kayong nakabili sa anak ko? Nasaan siya ngayon? Gusto namin siya makita, ma'am. Ano? Nakalimutan niyo na ba ang sinabi noon na kailanman ay hindi niyo siya pwedeng makita pa, hindi ba? At ngayon, gusto siya makita? Ma'am, pakiusap po. Simula noong araw na yun na binigay ko sa iyo ang anak ko, hindi na ako pinatulog ng konsensya ko. Gusto namin humingi ng tawad sa kanya bago man lamang kami mawala sa mundong ito. Ma'am, sila bang tinutukoy mong mga magulang ko?
Sina Manang Lira at Manong Berting? Oo, Sofia. Sila nga. Tingnan mo nga naman ang naging buhay nila. Nagpakasasa sa pera pero ano nangyari? Mas lalo lamang silang naghirap dahil sa ginawa nila. Ang ibig sabihin ba nito? Siya ang anak namin? Si Sofia? Kaya pala ang gaan ang loob namin sa kanya noong nakarang araw matapos siya kaming tinulungan. Dahil ikaw pala ang anak namin ni Berting. Huwag mo kong tawagin anak. Nakita niyo bang sarili niyo? Binenta niyo ako dahil sa inyong sarili kapakanan? Dahil ba sa hindi niyo ako kayang buhayin noon at alagaan? Kaya niyo ginawa yun? Sofia, magulo ang buhay namin noon ni Berting. Isa pa, lagi kang nagkasakit. Alam mo, wala kami ibang choice kundi pagbili ka namin noon. Pero hindi kinaya ng konsensya ko ang mga bagay na yun. Gusto kong isoli sa iyo ang pera, Susi, pero hindi ko alam kung saan ka nakatira ngayon. Sorry anak. Huwag niyo akong tawagin anak dahil mga wala kayong konsensya. Umalis na kayo. Wala tayong dapat na pag-usapan pa. Mula ngayon, ayaw ko na makita pa ang pagmukha niyong dalawa dito sa bahay. Alis! Lira, tara na. Umalis na tayo. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba noon na huwag natin gawin ito dahil babalik lang din sa atin ang mga karma na to. Lira, Berting, umalis na kayo. Baka gusto niyong tumawag pa ako ng pulis para pakulong ko yung dalawa. Dahil sa sinabing iyon ni Sofia at Susie, agad na umalis ang dalawang matanda. Ma'am, hindi ko alam na sila pala mga magulang ko na sobrang sumira sa kinabukasan ko. Paano nila attempt na gawin yun? Sofia, I know what you feel right now. Please, get inside. Doon tayo mag-usap sa loob. Anak, hindi ko inakala na dito mismo sa bahay natin sila makikita. Hindi ko sila mapatawad, ma'am, sa pag-abandona nila sa akin. At tuloy na ngang umalis ang dalawang matanda habang kasalukuyan silang nasa daan. Naging mainit ang ulo ni Berting dahil sa naging ugali ni Lira. Lira, heto na yung karma natin. Tingnan mo, bumalik na siya. Dahil sa ginawa natin sa kanya ay hindi na tayo niya kilala. Bakit Berting? Ako lang ba ang desisyon nito? Hindi ba ikaw din naman ang nagudyok sa akin para gawin yon? Dahil wala na sa sariling katinawaan ang dalawa, hindi nila napansin na nasa gitna na pala sa kalsada at hindi nasahang may sasakyan na biglang dumaan. Nahagip itong si Lira, kaya naman ito ang naging dahilan para dalhin siya sa ospital. Mabuti na lamang din at may puso ang nakabangga sa kanya at sinamahan sila sa ospital. Medyo masama ang naging kalagayan ng matanda dahil sa lakas ng impact ng sasakyan. Dok, kumusta po ang kalagayan ng pasyente? Mr. Chua, sa ngayon patuloy pa rin naming inobserbahan ang kanyang kalagayan. Hindi namin alam kung kailan siya gigising. Isa pa, kailangan namin ng makausap ang kanyang mga pamilya dahil posibleng matagalan siya magising dahil sa pinsala sa kanyang ulo. Posible ding ito rin ang magiging dahilan para sa kanyang kamatayan. Dok, gawin niyo ang lahat para mabuhay siya. Ito nga pala ang kanyang asawa, si Manong Berting. Manong Berting, huwag kayong malala dahil sagot ko lahat ng gastos dito. Siya nga pala, meron ba kayong anak dito para kausapin ko? Meron ho, Mr. Ochoa, pero galit ito sa amin eh. Pero hayaan niyo po, susubukan ko po na makarating siya dito. Sige Manong Berting, basta ito nga palang calling card ko at pera. Kapag nagkulang ito, tawagan mo lamang ako. Binigyan ng 200,000 itong si Manong Berting para sa gamutan ng kanyang asawa. Para sa kanya ay napalaking halaga ito. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Sofia para ipaalam dito ang nangyari sa ina. Bakit ho kayo narito, Manong Berting? Anong sadya niyo? Iha, Sofia, alam kong malaki ang galit mo sa amin. Lira, pero bilang anak, gusto ko lang iparating sa iyo na nasa ospital ngayon ang nanay mo. Naku Manong, lumang tutugi na yan. Ano? Para maperahan niyo muli kami? Sofia, totoo ang sinabi ko sa iyo. Nasa na lamang maniwala ka sa akin. Hindi ako nagsinungaling. Sige na, alis na ako, total naman. Hindi ka naniwala sa akin eh. Muling umalis itong si Berting. Hindi niya nagawang mapapayag itong si Sofia na sumama sa kanya. Iha, sino naman yung nasa labas? Naku Lola, Mami, yung dalawang manloloko sa atin noon, bumalik na naman.
Aba, tila yata namimasa ng mga yan Ipahuli kaya natin sa pulis. Naku Lola, Mami, wag na. Matanda na nga sila tapos ipapakulong po natin? Ano bang sadya naman ngayon? Lola, ang sabi ni Berting na nasa ospital si Lyra, nasagsasan ng sasakyan kanina lang. Naku, yun na nga ba sinasabi ko sa kanila Bumalik na rin sa kanila ang karma sa panuloko nila sa atin. Oo Lola, Mami, mukhang nagsabi naman totoo ang lalaki ngayon Nakita ko sa kanya mga mata. Iha, ano? Naniwala ka sa kanila? Hindi naman siguro sa ganun Lola, pero hindi natin maiwasan Naisipin sila pa rin tunay kong mga magulang kahit na inabandona nila ako noon. Anak, naintindihan kita. Kung gusto mo makita sila, wala namang problema sa amin Dalawin mo para makita mo ang totoong sitwasyon. Naku, maraming salamat Mami Susie. Gusto ko lang naman sila makita bilang pagrespeto sa kanila. Sige, kasamahan ka ni Manong Richard. Salamat talaga Ma'am. Biglang niyakap ni Sofia ang dalawa. Hay nako, kahit hindi kayo tunay na magkadugo, parang manang-mana pa rin si Sofia sa'yo. Ma'am naman, ano ka ba? Ako yung napalaki sa kanya, kaya kayo na ba siya namamana? Sa hapon ding iyon, nagtungo na nga sina Sofia at Manong Richard sa ospital para bisitahin si Lyra. Hindi niya inasahan ang naging sitwasyon sa loob habang naka-oxygen itong si Lyra. Tila parang may kirot sa kanyang damdamin at puso matapos nakita ang ina. Ang bawat isa ay nagkakasala, pero habang may pagkakataon pa ay kailangan natin silang patawarin. Sofia, salamat naman at hindi mo kami binigo. Manong Berting, kumusta ng kanyang kalagayan? Iha, anak, ang sabi ng doktor, nasa kanya pa rin ang desisyon para magising. Sa hindi inasahan, lumapit itong si Sofia at hinawakan ang kamay ng matanda. Ramdam nito ang init na dumadaloy sa kanyang palad. At sa hindi inasahan, biglang bumuka ang mga mata ni Lyra. Anak, Sofia, maraming salamat at narito ka. Hindi ito sa panaginip. At kung panaginipan ito, sana hindi na ako magising pa. Nay, hindi po ito isang panaginip lamang. Totoo pong narito ako ngayon sa inyong tabi. Magmagaling po kayo. Marami pa kayong makakautang sa akin. Alam nyo, gusto pa kita makasama. Pati si Tatay Berting. Magmagaling po kayo dahil kung hindi, magalit ako sa inyo. Sofia, sorry sa lahat. Alam kong hindi ko deserve ang maging isang ina. Kaya nga babawi ako sa huling pagkataon. Nay, kaya nga magpagaling ka. Sasamahan niyo ako, si Tatay. Libutin natin ang bansa na magkasama. Oo Nay, pinatawad na kita. Pati si Tatay. Talaga anak, maraming salamat sa iyo. Hindi nakala ni Lyra na papatawarin pa siya ng anak dahil sa laki ng kanyang kasalanan. Pero mabuti na lamang at malambot ang puso ng dalaga kaya naman ay pinatawad niya ito. Pumayag naman itong si Susie sa naging desisyon ni Sofia na patawarin ang nagkasala sa kanya. Sa huli ay nakaligtas pa rin sa kamatayan itong si Lyra. Binigyan pa siya ng pagkataon para mabuhay at itama ang kanyang pagkakamali. Ilang buwan ang nakalipas, tuloy nakarecover itong si Lyra at dahil doon bilang anak ay nabigay pa rin ito ng pinansyal na tulong sa kanila. Masaya naman ang dalawang matanda dahil sa loob ng maraming taon, pinatawad na rin sila ni Sofia. Mga kaibigan, sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Maraming salamat at paalam.